Movie Recap Tagalog here. Ang mga pangunahing tauhan na sina Kim Bong-seok, Jang Wee-soo, at Lee Gang-hun ay may kanya-kanyang kakaibang kakayahan. Ang paglipad, pinahusay na pisikal na kakayahan at mabilis na paggaling at sobrang bilis. Ang mga magulang ng mga estudyanteng ito ay dating mga secret agent na nagtago upang protektahan ang kanilang mga anak laban sa pagsasamantala dahil sa kanilang mga kapangyarihan. Habang pinagdadaanan ng mga estudyante ang buhay sa high school, nagiging target sila ng isang misteryosong organisasyon na nais samantalahin ang kanilang mga kakayahan. Kaya napipilitang harapin ng kanilang mga magulang ang nakaraan at ipagtanggol ang kanilang mga anak. Isang batang lalaki ang kumakain sa isang restaurant nang bigla na lamang tumaas sa hangin ang kanyang upuan. Agad na tinapakan ng kanyang ina ang upuan upang hindi ito tuluyang lumutang. Ang batang iyon ay si Bong-seok na may kakayahang lumipad sa ere dahil bumababa ang bigat ng kanyang katawan tuwing siya ay nagiging emosyonal. Ngunit ang kanyang ina na si Miss Lee Mi-yeon ay lihim na itinatago ang kakayahan ng kanyang anak sa mundo. Dinala niya ito sa isang malayong lugar. Doon, umupa siya ng isang malawak na bakanting lugar kapalit ng malaking halaga ng pera at pinakiusapan ang may-ari na huwag nang bumalik sa loob ng 3 taon. Nais niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak. Doon niya pinagsanay si Bong-seok na manatiling nakatapak sa lupa. Pagkalipas ng ilang taon, lumipat sila sa bagong lugar at nagtayo ng bagong restaurant. Hindi pinapayagan si Bong-seok na makipaglaro sa ibang mga bata, ngunit palagi niya itong inaasam. Isang araw, pumunta siya sa palaruan upang manood ng isang batang tumatalon mula sa mataas na bakal na balangkas. Lahat ay humahanga at sumisigaw sa tuwa para sa ginawa ng bata. Umakyat si Bong-seok sa pinakamataas na bahagi ng bakal at tumalon mula roon. Bigla siyang lumipad sa ere, na labis na ikinamangha ng mga batang nakamasid sa ibaba. Isang kakaibang matandang lalaki ang nakakita sa ginawa ni Bong-seok mula sa loob ng kanyang itim na kotse. Kinabukasan, nagreklamo ang guro sa paaralan kay Miss Lee Mi-yeon dahil may isang bata na sumubok tumalon mula sa parehong taas na pinagtalunan ni Bong-seok. Sa kasamaang palad, malubha itong nasugatan. Dahil dito, pinagalitan ni Miss Lee Mi-yeon ang kanyang anak dahil ipinapakita nito ang kanyang kakaibang kakayahan sa publiko. Nais niyang maunawaan ng kanyang anak na ang tunay na bayani ay yaong nakakaunawa sa damdamin ng iba at marunong magmalasakit. Kinagabihan, labis na nalungkot si Bong-seok. Nakatayo siya sa bubungan habang umiiyak sa malakas na ulan. Bigla siyang lumutang sa ere dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Mabuti na lamang at nakahawak siya sa isang tali malapit sa kanya at dumating ang kanyang ina upang mailigtas siya sa oras. Pagkalipas ng ilang taon, nagising si Bong-seok mula sa kanyang panaginip habang nakahiga sa kama. Ipinagluto siya ng kanyang ina ng masasarap na pagkain kaya kumain siya ng marami at bumigat ang kanyang katawan. Nilalagyan pa ni Miss Lee Mi-yeon ng mabibigat na bagay ang bag ng anak upang manatili itong nakatapak sa lupa. Pagkatapos nito, pumasok na si Bong-seok sa paaralan. Sumakay siya ng bus papunta sa eskwela at nakakita ng isang dalagang tumatakbo upang habulin ang bus. Agad siyang naakit sa dalaga. Ang dalagang iyon ay si Jang Wee-soo na mula sa isang mahirap na pamilya at wala ng laman ang kanyang card para makabayad ng pamasahe sa bus. Kaya't si Bong-seok na mismo ang nagbayad para sa kanya. Sa loob ng bus, nakaramdam ng matinding emosyon si Bong-seok nang muli siyang mapalapit kay Wee-soo. Unti-unting umaangat ang kanyang mga paa mula sa sahig, ngunit agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inalala ang halaga ng ki upang ituon ang kanyang isip sa ibang bagay. Iyon ang paraan niya upang ilihis ang atensyon niya kay Wee-soo. Sa paaralan, umiinom siya ng maraming tubig upang mas bumigat ang kanyang katawan dahil si Wee-soo ay magiging kaklase na niya simula ngayon. Ang bigat na inilalagay ng kanyang ina kay Bong-seok ay dating sapat na para sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, dahil nasa klase na si Wee-soo, lalo pang tumindi ang kanyang mga emosyon, kaya mas kailangan niya ng dagdag na bigat. Si Wee-soo ay lumipat mula sa ibang paaralan, kaya iba ang suot niyang uniforme. Ipinakilala niya ang sarili sa klase at pagkatapos ay naupo malapit kay Bong-seok, dahilan upang muli itong mawalan ng focus. Sinubukan ni Bong-seok na alalahanin ang mga bilang ng ki upang muling makapag-focus. Maya-maya, pinayuhan ng kanilang guro na si Mr. Choi si Wee-soo na mag-major sa sports dahil fit ang kanyang pangangatawan at mabilis siyang makakapasa sa mga pisikal na pagsusulit. Tinawag ni Mr. Choi ang pangulo ng klase na si Gang-hun upang ipakita kay Wee-soo ang gymnasium ng paaralan. Dinala ni Gang-hun si Wee-soo sa gym at iniwan siya roon upang mag-ensayo. Pagkatapos, bumalik siya kay Mr. Choi na wari nag-aalala para kay Wee-soo. Hiniling niya kay Mr. Choi na hayaang mag-aral din si Wee-soo ng ibang asignatura tulad ng ibang estudyante, ngunit sinabi ni Mr. Choi na mas alam niya kung ano ang makabubuti para kay Wee-soo. Ang ama ni Wee-soo ay napakahirap at wala man lamang pera upang makabili ng bagong uniforme para sa kanya, kaya suot pa rin nito ang dati niyang uniforme mula sa lumang paaralan. Dahil dito, hindi nito kayang bayaran ang mga gastusin kung sakaling mag-major siya sa ibang asignatura. Kaya gusto ni Mr. Choi na magpursige si Wee-soo sa larangan ng sports upang makakuha ng scholarship. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan si Bong-seok, bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob ng bus, nakatanaw siya sa bintana at nakita si Wee-soo na tumatakbo patungong paaralan na may suot na kapote. Tulad ng nakagawian, nahuli na naman si Bong-seok at ganoon din si Wee-soo sa araw na yon. Pareho silang nagmamadali papasok sa gate at hindi sinasadyang naitulak ni Wee-soo si Bong-seok dahilan upang ito ay lumipad at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Nasugatan ang siko ni Bong-seok. Pinayagan sila ng guro na makapasok kung papayag silang linisin ang mga banyo matapos ang klase.
Pumayag sila pareho at bumalik sa kanilang klase. Sa klase, nakaramdam si Wisu na siya ay nangangamoy, kaya humingi siya ng ekstrang uniforme kay Bongsyok. Ibinigay ni Bongsyok ang kanyang polo at pumunta si Wisu sa banyo upang magpalit. Palihim na pinagmamasdan ni Ganghon si Wisu habang papunta ito sa banyo. Nandoon din ang isa pang binata, si Bang Kisu, na nakatitig din kay Wisu. Nang makita ito, nilapitan siya ni Ganghon at pinigilan sa pagtitig kay Wisu. Mukhang nagkagusto si Ganghon sa dalaga. Ngunit nagalit si Bang Kisu sa asal ni Ganghon at hinamon ito sa isang laban. Nagpunta sila sa kagubatan sa likod ng paaralan at nagsimulang maglaban, tila kalmado ang kanilang anyo. Napatunayan ni Ganghon na mas malakas siya kaysa kay Kisu. Mabilis niya itong natalo. Isa rin pala siyang tao na may kakaibang kakayahan. Iniwan niya ang sugatang si Kisu sa kagubatan matapos itong talunin. Pagbalik sa klase, nagturo si Mr. Choi at sa huli ay ipinatawag niya si Ganghon sa kanyang opisina. Samantala, lumabas si Bongsyok at Wisu upang kumain ng hapunan. Habang kumakain, napansin ni Bongsyok ang sugatang si Kisu na naglalakad sa kalsada. Gusto sanang tanungin ni Bongsyok si Kisu kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Wisu dahil hindi naman niya ito kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sina Wisu at Bongsyok sa paaralan dahil sila ay kailangang maglinis ng mga banyo sa araw na yon. Sa daan, tinanong ni Wisu ang lihim ni Bongsyok, ngunit iniwasan lamang ito ni Bongsyok. Habang naglilinis ng banyo si Bongsyok, kumuha si Wisu ng pamahid upang ipahid sa sugat ni Bongsyok na nakuha niya sa gate ng paaralan. Nang mahawakan ni Wisu ang braso ni Bongsyok, biglang lumakas ang damdamin ni Bongsyok. Sinubukan niyang ilihis ang kanyang atensyon, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon para kay Wisu. Mabuti na lamang at nakalabas na ng silid si Wisu nang magsimulang lumutang si Bongsyok sa ere. Samantala, sa restaurant, abalang-abala si Miss Lee Mi-eun sa dami ng mga customer at sa walang tigil na pagsisilbi sa kanila. Sa kabilang banda, nahihirapan naman sa negosyo ang ama ni Wisu na si Jang Ju-won. Wala itong mga customer at wala ring natatanggap na delivery order kahit nakahanda na ang lahat ng ulam sa kanyang menu. Sa pagtatapos ng araw na walang benta, kinain na lamang niya ang lahat ng manok upang ipakitang naging maayos ang kanyang maghapon. Naiintindihan naman ni Wisu ang sitwasyon ng kanyang ama. Sinabi niya rito na nagsasanay siya para makapasok sa sports-based quota upang hindi na mahirapan pa ang kanyang ama. Samantala, sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Frank ang lumapag sa paliparan. Naghihintay na para sa kanya ang isang delivery van. Nagpalit siya ng damit at nakita ang isang file sa loob ng truck. Nandoon ang listahan ng mga taong nakatarget niyang patayin sa lalong madaling panahon. Pumunta siya sa isa sa mga target at agad na nakipaglaban dito. Si Frank ay isang lalaking may kakaibang kakayahan. Mabilis siyang gumagaling sa bawat sugat na natatamo niya. Ngunit ang lalaking pakay niyang patayin ay napakalakas din. Isa itong matandang nagngangalang Junshin, ngunit mahusay pa rin siyang lumaban. Sa huli, nanaig si Frank laban kay Junshin. Nang tanungin kung bakit niya ito pinapatay, sumagot si Frank na dahil retirado na si Junshin. Itinapon ni Frank si Junshin mula sa isang mataas na gusali hanggang sa kalsada sa ibaba. Si Miss Lee Mi-eun ay nakakita ng mga balita tungkol sa pagkamatay ni Junshin dahil napakakaiba ng pamamaslang na yon. Napansin din niya ang delivery van na nakaparada sa labas ng gusali. Kinuha niya ang kanyang mga armas at nilinis ang mga ito na parabang naghahanda para sa paparating na digmaan. Nang pumunta si Miss Lee Mi-eun upang siyasatin ang lugar ng krimen, nakita niya roon ang isa pang delivery boy. Siya pala ay si Ju-won, ang ama ni Wisu. Samantala, nagtungo si Frank sa kanyang susunod na target. Isa na namang matandang lalaki na may kakayahang kontrolin ang kuryente. Ngunit pinatay ni Frank ang kuryente upang mahirapan ang matanda. Gumamit ito ng baterya upang makakuha ng kuryente para ipaglaban kay Frank. Ngunit nang tuluyang maubos ang baterya, ngumiti si Frank at mabilis na nanaig laban sa matanda. Sa huli, pinatay rin niya ito sa sariling aklatan at sinunog pa ang lugar bago umalis. Natagpuan ni Frank ang larawan ng anak ng matandang iyon, ngunit hindi na siya nakakuha ng iba pang impormasyon. Kinagabihan, minatyagan ni Frank ang paaralan dahil nakapagtapos doon ang anak ng matanda base sa litrato. Subalit, pinalabas siya ng gwardiya at wala siyang nakuhang impormasyon. Pagkatapos, tinawagan ng gwardiya ang isang tao upang iulat ang kakaibang lalaking si Frank. Kinaumagahan, nagkabit ang gwardiya ng kamera sa pangunahing gate para sa pagbabantay. Samantala, napansin ni Bongsyok na iba na ang chopper ng bus. Gayunpaman, sumakay pa rin siya at mula sa loob ng bus ay nakita niya si Wisu na muling tumatakbong papuntang paaralan. Pagkatapos ng klase, muling nag-ensayo si Wisu para sa kanyang takbuhan sa loob ng campus, ngunit nakapatay lahat ng ilaw. Kaya't pumunta si Bongsyok at binuksan ang mga ilaw sa buong paaralan upang matulungan si Wisu sa kanyang pagtakbo. Maya-maya, tinuturuan naman ni Mr. Choi si Wisu tungkol sa high jump at sa tamang paghahagis ng bola sa malayo. Dahil sa matinding ensayo, nahuli si Wisu sa mess hall at naubusan na ng pagkain. Ibinahagi ni Bongsyok ang sarili niyang baon sa kanya. Kalaunan, inutusan ni Mr. Choi si Ganghon na buksan ang bentilador ng gymnasium upang hindi mainitan si Wisu kapag siya'y mag-ensayo roon. Kinuha ni Ganghon ang susi at binuksan ang mga bentilador. Matagal niyang pinagmasdan si Wisu habang nagsasanay. Samantala, dumating din si Bongsyok at nakita si Wisu na nagha-high jump. Bigla siyang nadulas at bumagsak. Agad na lumipad si Bongsyok upang saluhin siya, ngunit siya man ay bumagsak din sa lupa. Nakita ni Ganghon ang buong pangyayari at ngayon ay alam na rin niya ang lihim ni Bongsyok. Sa kabutihang palad, ligtas si Wisu. Pagkatapos nito, hiniling ni Wisu kay Bongsyok na tulungan siya sa kanyang pagsasanay.
Dahil mabigat ang katawan ni Bongshok, makakatulong siya habang nagkukrunches si Wisu. Ngunit dahil nahawakan niya ang dalagang gusto niya, muling nawalan ng kontrol si Bongshok sa kanyang emosyon at nagsimulang lumutang sa ere. Sinubukan niyang mag-focus sa halaga ng Pi, ngunit nang dumilat siya at makita si Wisu nang napakalapit, muli siyang tumaas sa hangin at tuluyang lumipad palayo. Nilapitan siya ni Wisu upang tulungan, ngunit dumating din ang tagalinis ng gym upang magsimulang magwalis, kaya't umalis agad sina Bongshok at Wisu. Galit na galit si Ganghwan na nakasaksi ng lahat dahil nais niyang siya mismo ang mapalapit kay Wisu. Ipinakita niya ang sarili niyang kakaibang kakayahan, tumalon siya ng mataas at inuntog ang kanyang kamao sa pader. Kinabukasan, naging mausisa si Wisu tungkol kay Bongshok. Gusto niyang malaman kung paano ito nakakalutang sa hangin. Sinubukan niyang tanungin ang lihim, ngunit iniwasan lamang ni Bongshok ang kanyang mga tanong. Kaya't pinapunta niya si Bongshok sa gymnasium upang kunin ang kanyang sapatos. Palihim siyang sumunod kay Bongshok. Pagkakuha ng sapatos, umupo silang dalawa sa hagdanan at inilapag ni Bongshok ang kanyang bag upang may hanapin dito. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Wisu ang sugatang siko ni Bongshok upang lagyan ito ng benda. Ngunit dahil dito ay muling nag-apoy ang damdamin ni Bongshok at wala siyang suot na mabigat na bag kaya't nagsimula na naman siyang lumutang sa hangin. Tinulungan siyang bumaba ni Wisu at muling isinabit sa kanya ang mabigat na bag. Sinubukan siyang pakalmahin ni Wisu sa pamamagitan ng pagyakap, ngunit lalo lamang siyang nataranta. Lahat ng pangyayaring iyon ay naitala sa CCTV at minomonitor ng gwardiya sa gate. Pagkatapos, tinulungan ni Wisu si Bongshok na makauwi. Palaging ibinabalik ni Wisu si Bongshok sa lupa tuwing ito ay umaangat dahil sa kanyang emosyon. Pagdating nila sa bahay, mainit na sinalubong ni Miss Lee Mion si Wisu. Masaya siya dahil nakagawa ng kaibigan si Bongshok at ito ang unang pagkakataon na may kaibigan si Bongshok na bumisita sa kanilang bahay. Nag-alok si Miss Lee Mion ng pagkain para sa kanilang dalawa at ipinaalam naman ni Wisu sa kanyang ama na malalate siya dahil mananatili muna siya sa bahay ng kaibigan. Samantala, abala si Ju-won sa pagsusulat ng order na nakuha niya sa unang pagkakataon, isang delivery ng pagkain sa isang mobile shop. Sa bahay ni Bongshok, binigyan sila ni Miss Lee Mion ng maraming pagkain upang kainin. Ibinunyag ni Bongshok na palagi siyang binibigyan ng kanyang ina ng maraming pagkain kaya siya tumataba. Pagkatapos, ipinakita niya kay Wisu ang kanyang silid na nababalutan ng foam upang hindi siya masaktan kung sakaling hindi niya sinasadyang lumutang sa hangin. Malaking pag-aalaga ang ibinigay sa kanya ng kanyang ina at mahusay nitong inayos ang silid mula pagkabata. Ngayon, alam na ni Wisu na may nararamdaman si Bongshok para sa kanya, kaya tinukso niya ito sa pamamagitan ng paglapit ng husto. Dahil dito, biglang umangat si Bongshok hanggang sa kisame dala ng matinding damdamin. Binigyan siya ni Wisu ng mabigat na bagay upang mapaupo siya sa kama at pagkatapos ay inamin na may nararamdaman din siya para sa kanya. Samantala, dama ni Miss Lee Mion gamit ang kanyang kakaibang pandama na nagiging malapit na ang kanyang anak at si Wisu. Kaya't hindi niya sila ginambala at pinayagan pa si Bongshok na ihatid ang kanyang kasintahan. Nang bumalik si Bongshok kaagad, pinaalalahanan siya ng kanyang ina na ihatid man lang si Wisu hanggang sa bus stop dahil babae ito at uwi ng mag-isa. Agad na sinuot ni Bongshok ang kanyang kapote at nagmadaling humabol kay Wisu. Kinailangan niyang bawasan ang bigat ng kanyang katawan upang makalipad at mahanap si Wisu. Sa huli, naabutan niya ito at maayos na naihatid sa bus stop. Samantala, nagtungo na si Frank sa kanyang susunod na target. Sa pagkakataong ito, isang matandang babae na dumating na ang oras upang mamatay sa kanyang mga kamay. Nagtatrabaho siya sa salon at nagkunwaring magpapagupit muna si Frank bago ito nagtanong tungkol sa mga anak ng babae. Naghinala ang matanda at agad siyang sinaksak ng 2 gunting sa ulo. Ngunit si Frank ay may kakayahang mabilis na maghilom mula sa anumang sugat. May kakaibang kakayahan din ang matandang babae, nakakakita siya sa kabila ng mga dingding at pintuan. Binigyan niya ng matinding laban si Frank, ngunit sa huli ay nanaig din ito. Muling tinanong ni Frank tungkol sa mga anak ng babae, ngunit hindi pa rin siya nagsabi. Kaya pinatay siya ni Frank, sabay sabing hahanapin na lamang niya ang kanyang mga anak sa mismong libing nito. Sa parehong oras, dumating si Ju-won sa gusali upang mag-deliver ng pagkain. Pinigilan niya si Frank at tinanong ang lokasyon ng mobile shop. Ibinigay ni Frank ang direksyon at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos, nagtungo si Ju-won sa tindahan at na-deliver ang pagkain. Ngunit hindi niya nadala ang credit card machine, kaya sinabi niya sa may-ari ng tindahan na siya na lamang ang pumunta upang magbayad. Pinagtawanan siya ng may-ari ng tindahan, ngunit hindi siya pinansin ni Ju-won. Kinabukasan, papasok muli si Bongshok sa paaralan kahit na walang pasok. Sinabi niya sa kanyang ina na may mga dagdag na klase sa eskwela. Iyon ang dahilan kung bakit siya alis. Ngunit ang totoo, pupunta siya upang tulungan si Wisu sa kanyang ensayo sa gymnasium. Pagdating nila sa gymnasium, nalito silang dalawa sa bakas ng kamay na nakita nila sa dingding. Inakala ni Wisu na si Bongshok ang gumawa nito dahil kaya niyang lumutang sa hangin. Ngunit itinanggi ito ni Bongshok. Pagkatapos ay tinanong ni Bongshok si Wisu kung paano niya natanggap ng madali ang lihim niya, gayong karaniwang tao ay hindi makakaunawa ng ganoong kakayahan. Sumagot si Wisu na mayroon din siyang sikreto na hindi pa niya nasasabi kaninuman. Hiningi niya kay Bongshok na itago ang kanyang lihim kung sasabihin niya ito. Nangako naman si Bongshok. Tinanong siya ni Wisu kung hindi ba siya nagtaka nang makita ang isang transferee sa kanyang klase sa huling taon ng high school dahil bihira ang mga estudyanteng na ililipat sa taong iyon. Pinag-isipan ni Bongshok at inakala niyang baka nasangkot si Wisu sa mga gulo sa dati niyang paaralan. Sinabi ni Wisu na tama siya, ngunit mas marami pang nangyari.
Sa isang flashback, ipinakita ang buhay ni Wee-soo at ng kanyang ama sa isang liblib na lugar. Namatay ang kanyang ina sa isang aksidente, at mula noon ay silang dalawa na lamang ang magkasama. Nagtatrabaho ang kanyang ama sa minahan, habang si Wee-soo naman ay nag-aaral noon. Sa kanilang paaralan, may ilang nambubuli na palaging inaapi ang isang mayamang kaklase. Kinukuha nila ang gamit nito at lagi pa itong tinutukso. Nang magsumbong ang mayamang estudyante sa mga guro, binalaan lamang ang mga bully at wala nang ginawa pa. Dahil doon, nagalit lalo ang mga nambubuli at muling hinarap ang batang mayaman na si Shin Yi-won. Maging kutsilyo ay ipinakita pa ng isa sa kanila upang takutin si Shin Yi-won. Ngunit may isang estudyanteng tumindig upang ipagtanggol siya. Bigla na lang nagkaroon ng gulo sa pagitan ng estudyanteng iyon at ng nobyo ng isa sa mga bully. Matindi ang pambubugbog na inabot ng mga inosenteng estudyante. Pagkatapos noon, binuhusan ng tubig ng mga bully si Shin Yi-won at muli siyang pinagtawanan. Tahimik lamang si Wee-soo hanggang sa puntong iyon, ngunit hindi na niya matiis. Tumayo siya at hinamon ang mga bully sa isang laban. Dinala niya ang mga ito sa labas at doon nagsimulang makipagsuntukan. Sinubukan siyang kagatin at saksakin ng mga bully gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis na naghihilom ang mga sugat ni Wee-soo. Namangha ang mga bully sa himalang ito. Sa huli, natalo silang lahat at napabagsak ni Wee-soo. Kinabukasan, ipinatawag si Ju-won sa paaralan. Tinanggal si Wee-soo mula sa kanilang eskwela. Pinaniniwalaan ng mga guro na si Wee-soo ang nagsimula ng gulo at binugbog ang lahat ng babae dahil wala siyang bakas ng sugat sa katawan. Kaya hindi kinilala ang ginawa niya bilang pagtatanggol sa sarili. Kinailangan ni Ju-won na ibenta ang kanilang bahay upang mabayaran ang hospital bills ng lahat ng estudyanteng nasugatan. Dahil dito, nawalan siya ng pera at posibleng mawala pa ang maliit na trabaho niya kung lilipat sila malapit sa bagong paaralan. Sa labas ng eskwela, tinanong ni Wee-soo ang kanyang ama tungkol sa kanyang kondisyon. Gusto niyang malaman kung bakit hindi siya nasusugatan at kung bakit mabilis maghilom ang lahat ng kanyang sugat. Alam na ni Ju-won ang tungkol sa kakayahan ni Wee-soo at sinabi niya na isa siyang natatanging bata. Dagdag pa niya, hindi nais ng kanyang ina na malaman ni Wee-soo ang lihim na ito kaya itinago nila ito sa kanya. Sa kasalukuyan, ikinukwento na ni Wee-soo ang lahat ng ito kay Bong-shok. Ipinapaliwanag niya na kinuha siya ng matandang lalaki na nakita rin natin kanina na nagmamasid kay Bong-shok. Ang matandang iyon ay ang punong guro ng paaralan ni Bong-shok na si Jo Rae-hyuk. Sinabi nito kay Wee-soo na may pagkakataon pa siyang makatapos ng pag-aaral sa kanyang paaralan. Dahil dito, nailipat si Wee-soo sa eskwela ni Bong-shok. Kinabukasan, bumalik si Ju-won sa mobile shop upang kolektahin ang bayad mula sa may-ari. Napansin niya na may napatay sa gusaling iyon noong gabing nagdaan at maraming matataas na opisyal ang nasa crime scene upang siyasatin ang pangyayari. Samantala, sa tanggapan ng National Intelligence Services, iniulat ng sekretarya ni Mr. Min ang mga kamakailang pagkamatay ng mga individual na may kakaibang kakayahan. Alam ni Mr. Min ang tungkol sa kapangyarihan ng mga taong ito, kaya lubos siyang nag-aalala sa kanilang pagkamatay. Pinaghihinalaan niya na ang CIA ang nasa likod ng mga pagpatay na ito. Samantala, dumating si Jo Rae-hyuk sa opisina at iniulat ang tungkol sa kanyang misyon. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang proyektong tinatawag na National Talent Development Project kung saan niya kinakalap ang lahat ng kabataang may espesyal na kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit 3 na sa mga estudyante sa kanyang paaralan ang may kakaibang abilidad. Ipinaalam sa kanya ni Mr. Min ang tungkol sa mga dating ahente nilang pinapatay ngayon ng CIA. Posibleng ang mga tinatarget na ito ay may mga anak na nag-aaral sa paaralan ni Jo Rae-hyuk, kaya't pinaalalahanan siya ni Mr. Min na mag-ingat. Kinabukasan, pumunta si Frank sa burol ng matandang babae sa salon. Sinubukan niyang kumuha ng impormasyon tungkol sa tunay na anak ng babae, ngunit wala siyang nahanap na makabuluhang palatandaan. Naroon din ang anak ng lalaking may kapangyarihan sa kuryente na napatay ni Frank noong una at nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang pangalan niya ay Chu Tae-yon at siya rin ay may kakayahang kontrolin ang kuryente. Samantala, iniwan ni Frank ang punerarya at maging ang kanyang van ay walang direksyon. Doon na ipinakita ang kwento ni Chu Tae-yon. Isa na siyang driver ng bus ngayon, ngunit dumaan siya sa matinding paghihirap noong kabataan niya. Maaga pa lamang ay lumitaw na sa klase ang mga palatandaan ng kanyang kapangyarihan at kalaunan ay nailipat siya sa paaralan ni Jo Rae-hyuk. Doon, hinikayat siya ni Mr. Choi na mag-ensayo para makapasok sa ilalim ng sports quota kahit na wala naman siyang interes dito. Nagsanay siya ng husto para sa admission, ngunit sa araw ng graduation, laking gulat niya nang payuhan siya ni Mr. Choi na kumuha ng kurso sa mass communications. Sa huli, napunta siya sa audition para sa isang superhero character sa isang pambatang palabas na tinatawag na Bungamon. Doon niya napahanga ang mga taga-suri gamit ang kanyang kakayahang makontrol ang kuryente. Nakapagtrabaho siya bilang si Bungamon at agad na sumikat sa mga bata. Ngunit isang araw, napunit ang kanyang guwantes at hindi sinasadyang naglabas siya ng kuryente habang nasa entablado sa isang live performance. Natakot ang lahat ng bata kaya kinailangan niyang magbitiw sa trabaho. Makalipas ang ilang araw, hinikayat siya ng ama ni Cho Tae-yon na muling mag-apply ng trabaho, ngunit puro tanggi ang natanggap niya. Isang araw, habang kumakain siya sa isang restoran, nakita niya ang isang driver ng bus na problemado dahil patay ang baterya ng kanyang sasakyan. Dahil may kuryente sa kanyang mga kamay, tinulungan niya ang driver. Na-charge niya agad ang baterya ng bus. Tuwa-tuwa ang may-ari ng bus at inalok siya ng trabaho. Simula noon, naging driver na ng bus si Tae-yon at araw-araw niyang nakakasalubong si Bong-shok sa ruta papunta sa eskwela.
Sa kasalukuyan, galit si Cho Tae-yun sa pumatay sa kanyang ama at gusto niyang maghiganti. Sinabi ng kanyang boss na magpahinga muna siya ng ilang araw, ngunit mas pinili ni Tae-yun na manatiling abala sa pagmamaneho ng bus. Kinabukasan, bumalik si Ki-soo sa paaralan matapos ang ilang araw na pagkawala dahil binugbog siya ng husto ni Gang-hon. May bago ring estudyante sa kanilang paaralan na lumipat mula sa ibang eskwela. Siya ay walang iba kundi si Shin Yi-won, ang mayamang dalaga na ipinagtanggol ni Wee-soo noon sa kanilang dating paaralan. Sa oras ng tanghalian, lumapit si Shin Yi-won at nakisabay kina Bong-seok at Wee-soo. Mabilis siyang naging kaibigan nila. Isang estudyanteng vlogger ang lumapit sa kanilang mesa at nagbalita tungkol sa tensyon sa pagitan ni Ki-soo at Gang-hon. Samantala, dinala ni Ki-soo ang tira niyang pagkain at itinapon ito sa plato ni Gang-hon. Pagkatapos, kinuha niya ang salamin ni Gang-hon at inilagay iyon sa plato ng pagkain upang bastusin siya. Sinabi ni Ki-soo kay Gang-hon na hindi siya natatakot at alam niyang hindi siya atakihin ito sa harap ng maraming tao. Idinagdag pa niya na malapit na niyang ibunyag ang lahat ng kasamaan ni Gang-hon sa publiko. Pagkatapos noon, kinuha ni Bong-seok ang salamin ni Gang-hon mula sa plato at nilinis ito. Ibinigay naman ni Wee-soo ang salamin pabalik kay Gang-hon at hinikayat siya. Sinasabi na tama ang ginawa nitong hindi na pinalaki pa ang gulo kay Ki-soo. Kung nanaisin niya, kaya niyang lumaban, pero pinili niyang manatiling kalmado, iyon ang tamang desisyon sa oras na iyon. Natuwa si Gang-hon nang malaman niyang kakampi sa kanya si Wee-soo. Nagpasalamat siya sa pagbabalik ng kanyang salamin at saka umalis ng silid gymnasium para sa kanya. Sa NIS, iniulat ng sekretarya kay Mr. Min na kumpirmado nang ipinadala si Frank ng CIA upang patayin ang lahat ng retiradong espesyal na ahente. Ipinatawag agad ni Mr. Min ang ambasador ng Amerika sa kanyang opisina. Samantala, sa gymnasium, habang pinapatugtog ni Bong-seok ng musika si Wee-soo, unti-unti silang nagiging malapit sa isa't isa. Ngunit bago pa muling makalutang si Bong-seok sa ere, nilagyan siya ni Wee-soo ng bigat upang mapigilan ito. Iniwan ni Bong-seok ang kanyang telepono na may tugtugin para kay Wee-soo sa gymnasium at pumasok muna siya sa klase. Pagbalik niya, nakita niyang patay na ang telepono dahil naubos na ang baterya. Kinabahan siya dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ina na patayin ang telepono. Kaya't dali-dali siyang umalis upang makapunta sa kanyang ina at hindi ito mag-alala. Nakita niya si Cho Tae-yun sa bus at sinabi niyang na-miss niya ito noong hindi pa siya nagmamaneho. Samantala, nakakuha ng permiso si Frank upang patayin ang kanyang susunod na target, ang ina ni Bong-seok, si Miss Lee Mi-yeon. Nakauwi na rin si Gang-hon at nakasalubong ang kanyang ama na mayroon ding kakaibang kakayahan. Ngunit siya ay nasa probasyon at hindi pwedeng lumabas ng bahay. Samantala, bumili si Ju-won ng bagong telepono para sa kanyang anak na babae. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Miss Lee Mi-yeon na abala sa kanyang restoran nang dumating si Frank. Nakilala na niya ito bilang mamamatay tao dahil nakita niya ang kanyang van sa mga naunang lugar ng krimen. Nag-text siya kay Bong-seok na huwag munang umuwi, saka nagsimulang maghanda ng pagkain para kay Frank. Ngunit patay ang telepono ni Bong-seok kaya hindi niya natanggap ang mga mensahe at dumiretso siya sa restoran. Nagkunwaring ibang customer si Miss Lee Mi-yeon at pinaupo siya sa isang mesa, sabay sabing kukunin niya ang pagkain. Ngunit ang totoo, kinuha niya ang kanyang baril at itinago ito sa ilalim ng kanyang suot na pangluto. Samantala, kinakausap ni Frank si Bong-seok tungkol sa kanyang paaralan. Sa NIS, dumating ang ambasador ng CIA sa opisina ni Mr. Min. Sa una, nagkukunwari siyang wala siyang alam. Ngunit ipinakita sa kanya ni Mr. Min ang ebidensya ng pakikialam ng CIA sa mga kamakailang pagkamatay ng mga individual na may kakaibang kakayahan na nagretiro mula sa mga sikretong ahensya. Doon lang umamin ang ambasador na totoong nagpadala sila ng isang ahente. Ngayon, inutusan siya ni Mr. Min na pigilan ang ahente sa pagpapatuloy ng misyon nito. Kung hindi, tatawag siya sa China at magsisimula ng opensiba laban sa kanila ang dalawang bansa. Samantala, natapos na si Frank sa kanyang pagkain at magsisimula na sanang kumilos nang makatanggap siya ng mensahe mula sa ambasador na itigil muna. Kaya't nagbayad siya at umalis nang hindi gumawa ng kahit ano. Pagbalik sa bahay, nagalit si Miss Lee Mi-yeon kay Bong-seok dahil hindi ito sumunod sa kanyang bilin na huwag munang umuwi. Pinaliwanag ni Bong-seok na patay ang kanyang telepono, ngunit galit pa rin si Miss Lee Mi-yeon at ayaw nang makinig sa kahit anong dahilan. Sinubukan ni Bong-seok na ikwento ang tungkol sa lalaking naroon sa restoran, ngunit nanahimik lamang si Miss Lee Mi-yeon. Habang pauwi si Frank sakay ng kanyang van, nakatanggap siya ng bagong mensahe mula sa ambasador tungkol sa susunod na target. Lumalabas na naglalaro ng dalawang mukha ang ambasador. Sa kasamaang palad, ang susunod na target ay si Ju-won, kaya't agad na nag-U-turn si Frank. At sa paggawa nito, muntik na siyang bumangga sa bus ni Cho Tae-yun. Pero sa kabutihang palad, agad na nagpreno si Tae-yun. Nakilala niya ang lalaki bilang mamamatay ng kanyang ama, kaya sinimulan niyang habulin ito gamit ang kanyang bus. Binangga niya ang kanyang bus sa van at inutusan itong tumigil, ngunit dinala siya ni Frank sa masukal na lugar. Nang sundan siya ni Cho Tae-yun, bigla namang lumabas si Frank mula sa gilid at binangga ng kanyang van ang bus. Kinuha ni Tae-yun ang isang baterya at ginamit ang kuryente nito para atakihin si Frank. Sobrang galit niya sa mamamatay, ngunit napakahina niya para saktan ito. Paulit-ulit niyang sinubukang talunin si Frank, ngunit sa halip ay siya ang bugbugin nito. At nang tuluyang maubos ang baterya, naging para siyang batang walang laban sa harap ni Frank. Pagkatapos noon, pumunta si Frank sa tindahan ni Ju-won pero wala siya roon. Nakita niya ang resibo ng order sa mesa na nagpapakitang umalis si Ju-won para mag-deliver ng pagkain. Kaya't agad na sumakay si Frank sa kanyang van at nagmaneho papunta kay Ju-won.
Pagdating niya sa motorsiklo ni Ju-won, binangga ni Frank ang kanyang van sa motor. Pagkatapos, paulit-ulit niyang dinaanan ng van si Ju-won upang masiguro na patay ito sa mismong lugar. Pagkatapos nito, bumalik si Frank sa kagubatan at nag-text sa kanyang boss na tapos na ang trabaho. Ngunit biglang lumabas si Ju-won mula sa ilalim ng van at binasag ang salamin upang hilahin si Frank palabas ng sasakyan. May kakayahan din si Ju-won na mabilis gumaling, kaya't nakaligtas siya kahit ganoon kalupit ang tangkang pagpatay. Pagkatapos, tiningnan ni Ju-won ang file na nasa van. Nakalista roon ang lahat ng target ni Frank at pawang mga taong nagtrabaho sa mga lihim na ahensya at may kakaibang kakayahan. Samantala, nagkamalay ulit si Frank. Inatake niya si Ju-won at nagsimula silang maglaban. Pareho silang may kakayahang mabilis maghilom ng sugat, ngunit sa pagkakataong ito, napatunayang mas malakas si Ju-won kaysa kay Frank. Sunod-sunod niyang binanatan sa mukha si Frank hanggang sa magmukhang tuluyan na itong patay. Pagkatapos, kinuha ni Ju-won ang lahat ng dokumentong may listahan ng mga target at sinunog ang mga ito kasama ng truck ni Frank habang nasa loob pa ang kanyang bangkay. Pagbalik ni Ju-won sa kanyang restoran, kumain siya ng pagkain. Punong-puno ng dugo ang kanyang damit, ngunit mabilis gumaling ang kanyang mga sugat kaya't mukha siyang sariwa. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Miss Lim iyon si Bong Seok para pumasok sa paaralan at binigyan siya ng power bank para makapag-charge ng kanyang telepono kung kinakailangan. Sinabi niya rito na laging makipag-ugnayan sa telepono at umuwi kaagad matapos ang klase. Sa klase, matapos ang guro, niyaya ni Wisu si Bong Seok na tulungan siya sa gym, ngunit tumanggi ito. Kailangan niyang umuwi ng maaga. Ngayon ay mas tutok na siya sa kanyang pag-aaral. Araw-araw ay papalapit na rin ang petsa ng pagsusulit, kaya't si Wisu ay nag-ensayo ng mag-isa. Hindi na rin niya ginugulo si Bong Seok. Isang gabi bago ang pagsusulit, nag-text si Wisu kay Bong Seok at binati siya ng good luck para sa susunod na araw. Natuwa si Bong Seok nang makita ang kanyang mensahe. Hiningi ni Wisu na buksan ni Bong Seok ang bintana at sumilip sa labas. Nandoon si Wisu sa malayo, kumakaway sa kanya. Taglay din ng ating binata ang kakayahan ng kanyang ina, kaya niyang makita ang malalayong lugar at matalas ang kanyang mga pandama. Nang makita niyang mag-isa si Wisu roon, tumalon siya mula sa kanyang kinaroroonan at agad na nakarating sa kanya. Sabi ni Wisu, palagi siyang nandyan para sa kanya tuwing kailangan niya. Kaya gusto niya siyang batiin ng good luck ngayong gabi, kung hindi na sana siya pumunta para istorbohin pa siya. Pagkatapos, binuhat ni Wisu ang isang malaking bato malapit sa kanila at inilagay iyon sa kandungan ni Bong Seok. Pagkaraan, inamin niyang gusto rin niya si Bong Seok ng sobra. Para maging mas espesyal ang romantikong sandaling iyon, biglang nagsimulang umulan ng nyebe at labis silang natuwa. Kinabukasan ay ang pagsusulit sa palakasan at sabik ang lahat tungkol dito. Magkasamang naglalaro ng badminton sina Bong Seok at Gang Hon habang si Wisu naman ay nagsasanay ng high jump. Sa bawat talon niya at pagpindot ng kamay sa height meter, lumuluwag ang mga tornilyo ng metal frame na humahawak dito. At sa huli, nang malampasan ni Wisu ang pulang marka ng pinakamataas na talon sa kanyang karera, tuluyang natanggal ang mga tornilyo at bumagsak ang metal frame. Nakatayo roon si Wisu at diretsong bumabagsak sa kanya ang bakal. Kitang-kita ni Gang Hon at Bong Seok ang nangyayari at agad silang tumakbo papunta kay Wisu para iligtas siya. Hindi umabot si Bong Seok dahil sa kanyang bigat, pero nakarating si Gang Hon sa oras at nailigtas si Wisu mula sa posibleng aksidente. Na video ng isang estudyanteng vlogger ang buong pangyayari. Siya at lahat ng iba pang mag-aaral ay namangha sa bilis ni Gang Hon. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na may taong ganoon kabilis. Agad na in-upload ng vlogger ang video sa social media. Masaya si Wisu na naipakita na sa publiko ang kakayahan ni Gang Hon. Napanood ng buong bansa ang video ng mga estudyante. Ang ilan ay naniniwalang isa itong kakaibang galaw sa atletika, habang ang iba ay tingin peke lang. Ipinaalam ng kalihim kay Mr. Min ang tungkol sa video. Galit si Mr. Min dahil maaaring mabunyag ang kanilang proyekto sa publiko. Samantala, napanood din ni Ju-won at Miss Lim iyon ang video ni Gang Hon at nalungkot si Bong Seok dahil hindi niya natulungan si Wisu. Kaya nagsimula siyang magpraktis na lumipad sa ere dahil ayaw na niyang mabigo muli. Nang puntahan siya ng kanyang ina sa silid, wala siya roon. Nakabukas ang bintana, kaya nasa labas si Bong Seok. Lumabas siya at nakita ang anak na nag-ensayo ng kanyang kakayahan, ngunit paulit-ulit na bumabagsak sa lupa. Nang makita ang kanyang ina, muli siyang bumagsak sa lupa. Tinanong siya ng kanyang ina kung ano ang ginagawa niya sa labas. Sagot ni Bong Seok, gusto niyang lumipad sa himpapawid. Gusto sana niyang iligtas si Wisu ngunit hindi niya nagawa at pakiramdam niya ay dahil tinalian siya ng kanyang ina sa lupa. Para bang lagi siyang nakagapos ng mga tali. Ngayon, nais niyang maging malaya at abutin ang langit. Nang marinig ito, napaiyak si Miss Lim iyon at sinabi niyang gusto ni Bong Seok na maging katulad ng kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Miss Lim iyon tungkol sa ama ni Bong Seok. Ang kanyang ama ay may kakayahang lumipad sa himpapawid tulad ni Bong Seok, ngunit sa huli ay hindi ito nakatulong sa kanya. Nagsimulang lumuha si Miss Lim iyon habang ikinukwento ang tungkol sa kanyang ama. Naalala naman ni Bong Seok na ang paglipad sa kalangitan ay hindi isang masamang panaginip kundi isang alaala ng kanyang pagkabata. Noon ay nakalilipad siya kasama ang kanyang ama sa mga ulap. Ilang taon na ang nakalipas, nakita natin ang ama ni Bong Seok na si Kim Do-sik. Lumilipad siya mag-isa sa himpapawid kasabay ng isang eroplano. Lumapit siya sa cockpit ng eroplano at sinubukang ipaalam sa mga piloto na may bomba sa loob kaya kailangan nilang maglanding agad. Ngunit hindi siya naintindihan ng mga piloto.
Bigla na lamang nagkaroon ng pagsabog sa loob at ang buong eroplano ay nilamon ng apoy dahil sa bomba. Sa nakita niya, labis na nagdalamhati si Kim Doo-sik dahil napakaraming buhay ang nawala sa eroplano. Si Kim Doo-sik ay dating nagtatrabaho sa National Intelligence Services bilang isang pangunahing ahente na may espesyal na kakayahan. Si Miss Lee Mi-yeon naman ay nasa Information Department. Isang araw, ipinatawag si Miss Lee Mi-yeon ng kanilang pinuno na si Mr. Min upang bigyan siya ng bagong misyon. Nabigo siya sa kanyang nakaraang misyon kung saan hinahanap ng kanyang koponan ang isang traidor sa isang pagtitipon. Kumanta ng magandang awit si Miss Lee Mi-yeon doon, ngunit nang magsimulang magpaputok ng bala ang kanyang grupo sa mga inosenteng tao para lang matagpuan ang traidor, kumilos siya laban sa kanyang sariling koponan at nagbigay ng ibang utos. Inutusan siyang pasabugin ang smoke grenade, ngunit ang pinasabog niya ay ang may mataas na dalas ng alon ng tunog. Sapat na yon upang mailihis ang atensyon ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, binaril niya ang kandado ng pinto upang mabuksan ito at sinenyasan ang mga tao na tumakas mula roon. Sa kaibuturan, isa siyang mabuting tao na handang suwayin ang utos ng mas nakatataas para lamang makagawa ng tama. Sa NIS, alam ni Mr. Min na may espesyal na kakayahan si Miss Lee Mi-yeon. Matalas ang kanyang mga pandama at siya ang pinakabatang nagtapos sa kanilang departamento. Magaling siyang umangkop sa anumang sitwasyon, ngunit nabigo pa rin siya sa misyon ng paghahanap sa traidor. Kaya nais siyang bigyan ni Mr. Min ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang tungkulin niya ay lapitan ang isang ahente na nagngangalang Kim Doo-sik. Kailangan niyang gawin na mahulog ang loob nito sa kanya at saka kunin ang ilang lihim na impormasyon mula sa kanya. Kaya mula sa susunod na araw, sinimulan ni Miss Lee Mi-yeon na palaging dumaan sa daraanan ni Kim Doo-sik sa opisina. Sa tuwing papasok ito sa gusali, tinatawagan siya ng gwardiya sa gate at agad siyang pumupunta sa elevator na may dalang mga files. Kung minsan na may nandoon siya sa coffee machine at naghihintay sa kanyang target. Napansin na rin ni Kim Doo-sik si Miss Lee Mi-yeon. Ilang beses na rin niyang nakita siya at ang kanyang sasakyan sa garahe. Hanggang isang araw, nang naghihintay si Miss Lee Mi-yeon sa coffee machine, lumapit talaga si Kim Doo-sik. Mukhang naakit ito sa kanya. Nagbatian sila roon sa unang pagkakataon at sabay na nagkape. Pagkatapos noon, sa tuwing may dalang mga files si Miss Lee Mi-yeon, tinutulungan siya ni Kim Doo-sik na buhatin ang mga iyon at inihahatid pa siya sa kanyang workstation. Nagsimula rin silang magsabay sa pag-inom ng kape. Hanggang sa isang araw, inamin ni Kim Doo-sik na alam niyang minamanmanan siya ni Miss Lee Mi-yeon. Laging isa lamang ang mga files na dala-dala ni Miss Lee Mi-yeon dahilan upang maghinala si Kim Doo-sik sa kanya. Ngunit nagkunwari pa rin itong walang alam dahil totoo siyang naakit sa kanya. Kaya ngayon, nabigo ang misyon ni Miss Lee Mi-yeon at kailangan niyang humarap sa batikos ng kanyang pinuno. Ngunit dinala siya ni Kim Doo-sik sa isang hapunan upang gumaan ang kanyang loob. Nag-enjoy sila ng king-size na donkatsu sa isang restaurant. Kinabukasan, muling nagtagpo sina Miss Lee Mi-yeon at Kim Doo-sik sa coffee machine. Ibinunyag ni Miss Lee Mi-yeon na ang pinakamatinding bagay sa kanyang misyon ay ang kape na ito, na ayaw niya naman talaga ngunit napilitan siyang inumin dahil kay Kim Doo-sik. Sinabi niya rito na sasabihin na niya kay Mr. Min na nabigo siya sa kanyang misyon. Ngunit pinigilan siya ni Kim Doo-sik. Gusto niyang manatiling ganoon ang sitwasyon. Ibinunyag ni Kim Doo-sik na kilala na niya si Miss Lee Mi-yeon bago pa sila nagkita sa departamento. Nakita na niya ito sa misyon ng mga mangangalakal, kung saan tinulungan ni Miss Lee Mi-yeon ang mga inosenteng tao upang makatakas at mailigtas ang kanilang mga buhay. Pinagmamasdan niya siya noon mula sa labas ng bintana, hawak ang kanyang baril at nakatutok sa kanya. Gusto rin niyang mailigtas ang mga inosente roon, isang bagay na nagawa ni Miss Lee Mi-yeon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nahumaling sa kanya. Ngayon, gusto niyang magpatuloy si Miss Lee Mi-yeon sa pagpapanggap na espiya niya, upang sa ganoong paraan ay siya mismo ang makapagbibigay ng impormasyon kay Mr. Min. Sa ganitong paraan, hindi na rin kakailanganing maranasan ni Miss Lee Mi-yeon ang masamang trato ng kanyang pinuno. Kinabukasan, ipinatawag ni Mr. Min si Miss Lee Mi-yeon. Pagdating niya roon, nakita niya ang ilang mga sikreto na kaset na hindi niya alam ang tungkol dito. Tinanong siya ni Mr. Min tungkol sa progreso ng kanyang misyon, at sumagot si Miss Lee Mi-yeon na maayos ang lahat. Mas napapalapit siya kay Kim Doo-sik ngunit wala pa ring nakukuhang anumang sikreto. Kaya sinabi ni Mr. Min na ipagpatuloy pa niya ang kanyang trabaho at alamin agad ang bagay na hinahanap nito. Ang totoo, ni si Mr. Min ay hindi alam kung anong uri ng sikreto ang dapat niyang matuklasan. Ang alam lamang niya ay mahusay si Kim Doo-sik sa kanyang trabaho at nais niyang malaman kung bakit. Pinakinggan ni Miss Lee Mi-yeon ang buong usapan at saka lumabas. Pagkatapos, nagbigay siya ng ilang payo sa sekretarya ni Mr. Min tungkol sa estilo ng pananamit at paraan ng paggawa ng kape. Labis itong nagpasalamat sa kanya para sa ganoong payo. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Miss Lee Mi-yeon mag-isa sa opisina, nakarinig siya ng mga kakaibang bulong. Nang lingunin niya ang bintana, naroon si Kim Doo-sik sa himpapawid sa taas na katapat ng ikalimang palapag ng gusali. Una siyang nagulat kung paano ito nakatayo roon. Agad niyang binuksan ang bintana at pinapasok ito. May dala si Kim Doo-sik na donkatsu para sa kanya. Ibinunyag niya na ito ang kanyang sikreto, ang kakayahan niyang lumipad sa himpapawid. Pagkatapos noon, iniabot niya ang pagkain at umalis sa pamamagitan ng bintana. Kinain naman ni Miss Lee Mi-yeon ang kanyang pagkain sa mesa. Siya rin ay may mga kakaibang kakayahan. Madali siyang nakakakita ng mga bagay na napakalayo dahil napakalakas ng kanyang paningin. Inalis niya ang kanyang salamin at natanaw si Kim Doo-sik na nakaupo sa isang mataas na tower habang kumakain din ng kanyang pagkain doon. Sunod na makikita si Kim Doo-sik sa pagsasanay ng pagbabaril.
Napakahusay niyang tumama sa tiyak na bahagi ng katawan na nagiging sanhi upang maparalisa sandali ang kalaban, ngunit hindi niya ito pinapatay. Nakakabira siya ng maraming bala sa parehong lugar nang hindi nagkakamali. Si Ju-won, ang kanyang katulong noong panahong iyon, ay labis na namangha sa galing niya sa tamang pag-asinta. Kinagabihan, dumalaw si Kim Do-sik kay Miss Lee Mi-yeon, ngunit abala pa ito sa kanyang trabaho. Kaya matagal siyang naghintay doon. Habang naghihintay, naging hindi pantay ang tibok ng puso ni Kim Do-sik at naramdaman ito ni Miss Lee Mi-yeon. Ibinunyag niya ang kanyang sikreto kay Kim Do-sik na mas malinaw ang kanyang pandama kaysa sa karaniwang tao, tulad ng nalalaman niya ang eksaktong tibok ng puso ni Kim Do-sik noon at kaya pa niyang gayahin yon. Naging isang napakaromantikong sandali ito nang magsama sila at naghalikan. Dahil sa tindi ng emosyon, nagsimulang lumutang sa hangin si Kim Do-sik habang hinahalikan si Miss Lee Mi-yeon. Pagkatapos noon, naglakad-lakad sila sa labas sa magandang panahon ng kanilang lungsod at nag-enjoy sa masasayang usapan. Kinabukasan, muling ipinatawag ni Mr. Min si Miss Lee Mi-yeon at inutusan siyang iulat ang kanyang misyon. Alam na ni Miss Lee Mi-yeon ang sikreto ni Kim Do-sik sa pagkakataong iyon, ngunit sinabi pa rin niya kay Mr. Min na wala pa rin siyang natutuklasan. Nakakagulat, hindi nagpakita ng masamang ugali si Mr. Min nang marinig iyon. Sinabi lang niya na tapos na ang kanyang misyon at wala na siyang dapat gawin pa. Ang totoo, alam na ni Mr. Min ang sikreto ni Kim Do-sik. Mula pa noong nabigo ang misyon laban sa traidor, minamanmanan na niya si Kim Do-sik mula sa iba't ibang anggulo. Alam niyang sinuway ni na Kim Do-sik at Miss Lee Mi-yeon ang kanyang utos noong misyong iyon. Para sa kanya, walang halaga ang pagiging makatao pagdating sa pagtatapos ng isang misyon. Para sa kanya, ang pagpatay ng maraming inosente alang-alang lang sa pagpatay ng isang traidor ay hindi malaking sakripisyo. Kaya alam niya ngayong nagsisinungaling si Miss Lee Mi-yeon at sa katotohanan, alam din niya ang sikreto ni Kim Do-sik. Nang lumabas ang sekretarya matapos maghain ng kape, narinig nito ang usapan ni Mr. Min kasama ang isa pang nakatataas na ahente kaysa kay Miss Lee Mi-yeon tungkol sa kanyang kasinungalingan. Ibinulong ng sekretarya kay Miss Lee Mi-yeon sa tawag na alam na ni Mr. Min ang kanyang pagsisinungaling. Ginawa niya ito bilang pabor dahil minsan ay tinulungan siya ni Miss Lee Mi-yeon sa pagbibigay ng payo tungkol sa pananamit at paggawa ng kape. Pagkarinig nito, agad na naghanap si Miss Lee Mi-yeon ng mga nakatagong kamera at natagpuan niya ang isa sa harap mismo ng kanyang mesa sa trabaho. Meron ding nakatagong kamera sa coffee machine kung saan madalas mag-usap sina Miss Lee Mi-yeon at Kim Do-sik. Kaya ngayon, ipinatawag ni Mr. Min si Miss Lee Mi-yeon at pinagalitan siya dahil itinago niya ang katotohanan sa kanyang boss. Lalong bumagsak ang kanyang imahe at posisyon sa ahensya. Kinagabihan, pumunta si Kim Do-sik upang makita si Miss Lee Mi-yeon, ngunit hindi siya makalapit dahil siguradong mahuhuli siya. Tinitignan lang niya ito na para bang aalis siya patungo sa malayong lugar. Kinabukasan, kumalat ang balita sa departamento na patay na ang Pangulo ng North Korea. Mabilis itong kumalat sa buong bansa. Ayon sa mga pahayagan, sanhi ito ng atake sa puso, ngunit may nalalaman si Mr. Min na hindi alam ng karaniwang tao. Galit na galit siya sa sarili niyang ahente dahil hindi na naman sinunod ang kanyang utos. Pinaghihinalaan niyang si Kim Do-sik ang pumatay at ngayon ay naglaho na kung saan. Kaya nagtalaga si Mr. Min ng mga ahente para subaybayan si Miss Lee Mi-yeon at hanapin si Kim Do-sik sa buong bansa. Ilang araw ang lumipas, habang nasa bahay si Miss Lee Mi-yeon at malakas ang ulan sa labas, dumating si Kim Do-sik sa pamamagitan ng bintana. Bumalik siya matapos ang matagal na pagkawala, kaya't naging emosyonal si Miss Lee Mi-yeon at agad niya itong niyakap ng mahigpit. Ngunit minamanmanan siya, at maraming baril ang nakatutok sa likod ni Kim Do-sik. Biglang dumating ang iba pang mga ahente upang arestuhin si Kim Do-sik sa mismong lugar. Lumipat ang kwento sa kabataan ni Ju-won noong siya ay nagtatrabaho para sa isang may-ari ng kasino. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa amo na inagaw ng isang gang mafia ang kanilang kasino. Marami silang tauhan kaya mahirap silang mapaalis. Dahil dito, pumunta si Ju-won at nakipaglaban mag-isa laban sa lahat ng kalaban. Pati ang sarili niya ay sinaksak upang ipakita ang kanyang apdo sa gangster bilang pananakot. Sa huli, nagtagumpay siyang mabawi ang kasino. Yumuko ang lahat sa kanya dahil sa kahanga-hangang nagawa niya ng siya lang. Habang nasa restroom siya, dumating ang kanyang katulong na si Min-ki at tinulungan siyang alisin ang mga kutsilyong nakabaon sa kanyang katawan. Ilang araw ang lumipas, nakita niyang nakikipagkasundo ang kanyang amo sa gangster. Magkasama na silang mamamahala sa kasino kaya nagdaos sila ng kasiyahan. Inanyayahan din nila si Ju-won sa kanilang party, ngunit nagalit siya sa kanila. Ayaw niyang maging bahagi ng kalaban kaya iniwan niya ang pagtitipon. Sa labas ng kasino, nakasalubong niya si Min-ki na dinala siya sa isang restaurant para sa paborito niyang pagkain. Pinatawag din ni Min-ki ang may-ari ng kasino doon upang makipagkita kay Ju-won. Nagkunwari siyang nais niyang maayos ang alitan nila, ngunit ang totoo, nilagyan niya ng halo ang kanilang inumin na agad nagpawala ng kanilang malay. Nang magkamalay si Ju-won, nakita niyang nakatali siya sa upuan ng kotse kasama ang kanyang amo. Nandoon ang gangster na itinulak ang kotse papunta sa tubig kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi nitong si Ju-won ay isang halimaw, ngunit isang hangal na halimaw dahil pinagtaksilan siya ng kanyang amo at pati na rin ng kanyang katulong na si Min-ki. Ang kanyang amo ang unang nag-alok ng alyansa sa gangster, at si Min-ki naman ang nagtraidor sa kanila ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng inumin na nagpawala ng kanilang malay. Pagkasabi nito, binigyan niya ng huling tulak ang kotse at tuluyan itong lumubog sa tubig. Sa ilalim ng tubig, binali ni Ju-won ang kanyang hinlalaki upang mapalaya ang kanyang mga kamay mula sa posas.
Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga lubid sa kanyang leeg at lumabas mula sa tubig. Dumiretso siya sa kasino at pinatay ang gangster, ngunit si Min-ki ay nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Nagpakita ng kaunting awa si Ju-won at pinunit lamang ang pisngi nito gamit ang kanyang posas. Iniwan niya ang kasino nang hindi siya pinapatay. Sa kasalukuyan, dumating si Mr. Min doon at hinahanap ang lalaking tinatawag nilang Halimaw. Ikinuwento ni Min-ki ang buong kasaysayan ni Ju-won at pagkatapos ay dinala niya si Mr. Min upang makilala si Ju-won. Samantala, naninirahan si Ju-won mag-isa sa isang motel at bihira lang lumabas. Lumabas lamang siya kapag naniningil ng bayad ang may-ari ng hotel. Pumupunta siya sa kalsada at sumasalubong sa sasakyan. Kapag nabangga siya, nagkukunwari siyang malubha ang kanyang pinsala at saka humihingi ng pera mula sa driver kapalit ng hindi pagpunta sa pulisya. Sa ganitong paraan, kumikita si Ju-won ng pera at binabayaran ang kanyang pananatili sa hotel. Doon, nakilala rin niya ang isang babae na palaging pumupunta sa hotel para maghatid ng kape sa mga residente roon. Nakakita siya ng isang taong umasta ng masama sa loob ng hotel, ngunit hindi siya kumibo. Makalipas ang ilang araw, muli siyang lumabas sa kalsada upang kumita ng pera, ngunit nabangga na naman siya ng isang kotse. Ngunit ang may-ari ng kotse ay hindi huminto at tumakas pagkatapos siyang mabangga. Kaya't hinabol siya ni Ju-won habang sumisigaw na kakasuhan niya ito ng hit and run. Samantala, dumating doon ang babaeng nagtitinda ng kape sakay ng kanyang scooter at inalok si Ju-won ng tulong. Ngunit sabi ni Ju-won, wala siyang ibang kailangan kundi malaman kung saan ang himpilan ng pulisya dahil mahina siya sa direksyon. Ipinakita ng babae ang direksyon ngunit agad itong nakalimutan ni Ju-won. Nagpalaboy-laboy siya sa mga kalsada at nang hindi niya matagpuan ang lugar, nagsimula siyang umiyak sa gilid ng daan. Sa kabutihang palad, muling napadaan doon ang babae at nakita siya. Sa pagkakataong ito, isinama siya ng babae sakay ng scooter. Ang pangalan ng babaeng iyon ay si Ji-hee at tuluyan nang nahulog ang damdamin ni Ju-won para sa kanya. Pagbalik sa kanyang apartment, tumawag siya sa coffee shop at nagpa-deliver ng kape sa kanyang kwarto. Samantala, nag-ahit siya ng balbas at naghanda upang salubungin si Ji-hee. Ngunit sa kasamaang palad, ibang babae ang nagdala ng kape sa kanyang silid. Agad niyang ininom ang kape at muling umorder makalipas ang ilang sandali. Sa pagkakataong iyon, muli na namang hindi si Ji-hee ang nag-deliver. Kaya umorder si Ju-won ng kape sa ikatlong pagkakataon. Sa kanyang swerte, si Ji-hee na mismo ang nagdala ng kape. Nang makita niya ito, lubos na natuwa si Ju-won at mainit niya itong tinanggap sa kanyang kwarto. Inalok niya si Ji-hee ng kaunting pera para lang maupo roon at makipag-usap sa kanya. Medyo kabado si Ji-hee, ngunit nanatili siya hanggang sa maubos ni Ju-won ang kanyang kape at saka siya umalis. Habang palabas na siya, sinabi ni Ju-won na bumalik muli ito tuwing mag-order siya ng kape. Pagbalik sa coffee shop, sinabi ni Ji-hee sa may-ari na tuluyang nahulog ang loob ng lalaki sa kanya. Lagi siyang hinihingi ni Ju-won na siyang magdala ng kape kapag umu-order ito. Kaya kinabukasan, muling pinadala ng may-ari si Ji-hee para mag-deliver ng kape kay Ju-won. Sa silid, nagtagal siya kasama si Ju-won, nagkukwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Kasama ni Ju-won, araw-araw din niyang ini-enjoy ang kape. Naubos na ni Ju-won ang lahat ng kanyang pera sa kape, at ngayon ay wala na siyang natira. Isang araw, nang nasa labas siya ng hotel, umorder ng kape ang ilang siga mula sa isang kwarto, at si Ji-hee ang nagdala ng kape sa kanila. Ngunit sinimulan siyang bastusin ng mga siga, kaya ipinagtanggol ni Ji-hee ang kanyang sarili. Samantala, nakabalik si Ju-won at narinig ang sigaw ni Ji-hee mula sa isang kwarto. Pumasok siya sa katabing silid at sinimulang wasakin ang pader. Babasagin na niya ang pader dahil hindi binubuksan ng mga siga ang pinto. Sa huli, nagtagumpay siyang butasin ang pader. Pagkapasok niya, may isa sa mga siga na nagtapon ng bote ng alak kay Ju-won. Ngunit nanatili siyang kalmado kahit nagsimulang dumugo ang kanyang ulo. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito at pagkatapos ay pinagpatong-patong ang kanilang mga katawan sa loob ng isang kwarto. Pagkatapos, sinabi niya sa may-ari na ikandado ang pinto at huwag ipaalam kahit kanino ang nangyari. Takot din ang may-ari kay Ju-won kaya't agad siyang pumayag ng walang tanong-tanong. Paglaon, tinawagan ni Ju-won si Ji-hee at pinayuhan itong mag-ingat laban sa masasamang tao. Samantala, dumating ang buong grupo ng mga siga sa hotel para gantihan si Ju-won dahil sa ginawa niya sa kanilang mga kasamahan. Matindi nilang binugbog si Ju-won, ngunit matibay siya. Tiniis niya ang lahat ng sugat at pagkatapos ay binalikan silang lahat. Nakipaglaban siya mag-isa laban sa mahigit 100 lalaki sa motel, kasama pa ang samut-saring armas na ginagamit ng kanyang mga kalaban. Kapag natapos na siya sa isa, mayroon na namang kasunod agad. Ang mga ito ay mga tauhan ni Min-ki na noon ay kasama ni Mr. Min. Naroon si Min-ki upang ipakita kay Mr. Min ang kapangyarihan ng tinatawag nilang halimaw. Nang mahulog si Ju-won mula sa gusali at makita si Min-ki na nakaupo sa kotse sa labas, agad niyang inihagis ang baseball bat papunta sa harapang salamin ng sasakyan nito, ilang pulgada na lang at tatama na sa mukha ni Min-ki. Samantala, mas marami pang tao ang ipinadala ni Min-ki upang patayin si Ju-won, kaya napilitan itong tumakbo papasok sa masisikip na eskinita upang mailigtas ang kanyang buhay. Inutusan ni Mr. Min ang kanyang tauhan na si Kim Dusik na isama si Ju-won sa kanilang grupo dahil magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanila. Samantala, nakalabas na ng ospital si Ji-hee matapos gamutin ang kanyang mga sugat. Narinig niya na inatake si Ju-won sa hotel ng napakaraming gangster kaya siya ay nag-alala at agad na lumabas upang hanapin ito. Natagpuan niya si Ju-won sa kalye, hinahabol ng napakaraming siga, kaya't inalok niya si Ju-won na sumakay sa kanyang scooter.
Nag-aatubili si Ju-won dahil ayaw niyang madamay si Ji-hee sa kanyang problema. Ngunit sumigaw si Ji-hee sa mga gangster na siya ang kasintahan ni Ju-won. Dahil dito, mabilis na sumakay si Ju-won sa likuran niya at sinabi na umalis na sila kaagad. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas sila ng lungsod sakay ng scooter at nagpasalamat si Ju-won kay Ji-hee sa pagsagip sa kanyang buhay. Bigla na lamang, may isang van na galing sa unahan ng kalsada at malakas na bumangga sa kanilang scooter. Agad na tinakpan ni Ju-won ng buong katawan si Ji-hee upang hindi ito malubhang masaktan sa pagkakahulog. Pagkatapos, tumayo siya at hinarap ang van na muling handang umatake sa kanya. Tumakbo si Ju-won papunta rito at binasag ang harapang salamin ng van. Pagkatapos, inikot niya ang manibela at pinailalim ang van sa bangin malapit sa kanya. Samantala, dumating doon si Min-ki at tinutukan ng baril si Ju-won upang tuluyan na itong patayin. Ngunit bigla siyang tinamaan ng bala sa ulo mula sa likuran. Si Kim Do-sik pala yon, nakatayo sa ere at nakamasid kay Ju-won. Sumali na si Ju-won sa NIS at nagtatrabaho siya sa ilalim ng pamumuno ni Kim Do-sik. Inutusan siya ni Mr. Min na sundin ang lahat ng utos ni Kim Do-sik. Paglaon, pinuntahan niya si Ji-hee. Nagpakasal silang dalawa at ipinanganak si Wi-su. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Ji-hee sa isang aksidente sa kalsada. Subalit may ngiti sa kanyang labi nang siya'y pumanaw dahil nakita niyang mabilis gumaling ang mga sugat ng kanyang anak, katulad ng kanyang ama. Pagkatapos noon, buong puso ng ina ko ni Ju-won ang responsibilidad kay Wi-su at nagsimula silang mamuhay ng masaya bilang isang pamilya. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.